May isang silid sa lumang hotel na iyon na hindi kasama sa kahit anong blueprint. Hindi ko ito pinaniwalaan nung una. Architecture student ako. Naniniwala ako sa sukat, plano at lohika. Pero noong araw na nakita ko ang kwartong iyon, may isang litrato akong nakunan. At sa litrato na iyon, may isang taong nakatayo sa loob ng silid. Isang taong hindi dapat naroon. Ang pangalan ko ay Ralph, 22 years old, at 40 years akong architecture student sa Baguio City. Noong 2022, may thesis project kami tungkol sa adaptive reuse ng mga lumang gusali. Isa sa mga napili naming pag-aralan ay ang dating kilalang gusali na madalas ikinukwento sa mga turista bilang haunted. Hindi ako interesado sa multo. Interesado ako sa architecture, sa estruktura, sa kasaysayan ng gusali. Kasama ko ang tatlo kong kaklase, sina Jerome, Vince at Patrick. Bandang 3:00 ng hapon kami dumating. Maliwanag, maraming turista, maraming nagpipicture, normal na normal at wala akong naramdamang kakaiba. Habang nagsusukat kami ng ilang bahagi ng gusali, napansin ko ang isang pasilyo sa ikatlong palapag. Kakaiba ito sa blueprint na dala namin. Dapat saradong pader lamang iyon. Ngunit may pasilyo, mahaba, makitid, at tila di gaanong dinadaanan. Kasama ba yan sa plano? Tanong ni Jerome. Hindi ko rin alam. Kaya nilapitan namin. Sa dulo ng pasilyo ay may isang pinto. Luma, kahoy, walang numero, walang karatula, walang anumang palatandaan. Sinubukan kong buksan. Ayaw, nakalak. Siguro storage room, sabi ni Vince. At doon sana matatapos ang usapan. Pero nang tinignan ko ulit ang blueprint, wala talaga ang pasilyo iyon. Hindi lang ang pinto, pati ang buong pasilyo. Kinabukasan bumalik kami. Mas maaga. May dala kaming mas kumpletong kagamitan. At isa sa mga ginawa namin ay i-measure ang pasilyo. Dito nagsimula ang problema. Ayon sa floor plan, ang distansya mula sa hagdan hanggang sa panlabas na pader ay 8 metro lamang. Ngunit ang pasilyo, 12 metro. Imposible. Hindi maaaring mas malaki ang loob kaysa labas. Inulit namin ang sukat, 3 beses pero pareho pa rin. Noong gabing iyon, habang inaayos ko ang mga litrato sa laptop ko, may napansin ako. Isa sa mga kuha ko sa pasilyo, may tao, nakatayo sa dulo. Matangkad, maputla, at nakasuot na parang lumang uniforme. Akala ko isa sa mga turista, ngunit nang i-zoom ko, nawala ang dugo sa mukha ko. Dahil wala siyang mukha, parang malabo. Parang may bahaging nawala sa litrato. At mas nakakatakot, wala siyang anino. Hindi ko ipinakita agad sa mga kasama ko. Ayokong mapahiya, baka may problema lang sa camera. Ngunit makalipas ang 2 araw, bumalik kami. At nang makarating kami sa ikatlong palapag, wala na ang pasilyo. Pader na lang. Eksaktong tulad ng nasa blueprint. Nagkatinginan kaming 4. Dito iyon. Sigurado kami, dito mismo, ngunit wala. Habang nagtatalo kami, may narinig akong mahinang kalabog. Parang may kumakatok sa kabilang panig ng pader. Biglang tumahimik ang lahat. Narinig din nila. At saka may narinig kaming isa pang tunog. Parang may naglalakad sa loob ng pader. Pero inilapit ko ang tenga ko sa semento. At doon ko narinig na may boses.
Napakahina, parang malayo, parang nanggagaling sa kabilang silid. Tulungan mo kami. Napalayo agad ako. At doon nagsimulang manginig ang pader. Hindi malakas, bahagya lang. Ngunit sapat para makita naming apat. At saka may lumabas na kamay. Hindi buong kamay, mga daliri lamang. Parang may taong sinusubukang lumusot mula sa loob ng semento. Napaatras kami, napamura si Patrick. At sa loob ng ilang segundo, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang tao sa mismong pader. Parang may katawan sa ilalim ng semento. Nakabaon na buhay at pilit na lumabas. Pagkatapos, biglang nawala kasabay ng katahimikan. Hindi na kami bumalik. Tinapos namin ang thesis gamit ang ibang gusali at sinubukan namin kalimutan ang lahat. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, may natanggap akong email mula kay Jerome. May attachment. Isa pang litrato. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, ngunit kuha iyon ng isang parehong pasilyo. Sa parehong pinto at sa pagkakataong iyon, nakabukas na ang pinto. Sa loob ay may isang maliit na silid at may 4 na taong nakatayo. Tahimik, nakatitig sa kamera. Ako, si Jerome, si Vince at si Patrick. Pare-pareho kaming nakasuot na damit na suot namin noong araw na iyon. At sa ibaba ng litrato, may nakasulat na petsa. October 18, 2031. 9 na taon sa hinaharap. At sa ilalim ng petsa, may isang pangungusap. Nandito na kayo. Hindi ko na nakausap si Jerome matapos iyon. Dahil kinabukasan, bigla siyang nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. At tuwing tinitignan ko ang litrato, parang may napapansin akong bagong detalye. Dahil sa likod naming 4, sa loob ng silid, may iba pang mga tao. Dose-dose ng tao, nakatayo at nakatingin, at naghihintay na may sumusunod sa kanila.